What's up, kapitbahay? And welcome to our new episode of Lakbay na May Sanaysay. So looking for a place where you can relax, enjoy, and be religious at the same time? Well, Padre Pio Mountain of Healing here at San Jose del Monte, Bulacan is good for you. So, together, let's embark to this journey and unfold the truth and discover the sacredness of this place. Hi guys! Ngayon naiakit tayo ngayon sa Padre Pio. Bukod pa pala wala. Medyo mataas siya guys. Bukod pa yung 150 steps guys. Guys, akit muna tayo ngayon ng sobrang mataas bago makapunta tayo doon sa may paanan ni Padre Pio. Bukod lang pala yung 150. Ay, ganun tayo magsalita. Abang wala pang tao, So kasi mamaya marami na. Kaya nga, may bumababa rin. Game, salita na. Ang sasabihin ko doon? Welcome to Padre Pio, Mountain of Healing, na matatagpuan sa Area C Paradise Street, City of San Jose del Monte, Bulacan. Hello everyone! Ito naman ay tinayo noong May 25, 2018. Nakapares ng araw ng isinilang si Padre Pio. Ito ay tinayo ng mag-asawang Aquino na bilang pasasalamat sa ginawang milagro ni Padre Pio. Pinatayo ito sa kanilang sariling bakuran at binuksan sa publiko noong 2019. Ang rebultong inyong nasa harapan ay si Saint Padre Pio. Siya ay isang kinikilalang pare na nanggaling sa Italia. Siya ay nakilala dahil sa kanyang angking tunay na talento nagpapagaling ng mga may sakit. Siya rin ay katulad ni Jesus na merong sakit na stigmata o sugat na nakikita sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Ang statue ay may taas na 50 feet. Bago mo marating ang tuktok, may 150 step ka na pagdadaanan at pagdating sa taas ay makikita mo ang magandang tanawin. Malalanghap mo rin dito ang malamig na simoy ng hangin. At alam mo ba na naging tradisyon na ng mga tao na bumili ng dalawang rosaryo na ang isa ay gagamitin upang ilagay sa paanan ng statwa ni Padre Pio, habang ang isa naman ay inuuwi nila sa kanilang mga tahanan. Moving on, let's proceed naman sa historical background ng lugar na ito. Maaaring ang lugar na ito ay hindi gaanong kayaman at karaming historical event since it was built almost 8 years ago pa lamang. Ngunit, maraming malaga at hindi may paliwanag na ng sensya ang nangyari sa lugar na ito. Tama, halimbawa na lamang nito ang pinakadahilan kung paano naitayo ang statue ni Padre Pio dahil sa paniniwala ng mag-asawang Aquino na ang naging dahilan kaya sila nagkaanak dahil sa pagdinig nila kay Padre Pio at naisa katuparan ito. Siyang tunay partner. Kaya dagdag pa rito, kaya naman tinawag itong Mountain of Healing dahil maraming naniniwala o nagpatotoo na sila raw ay gumaling o nakaranas ng himala matapos magdasal sa lugar na ito o kay Padre Pio. Sa katunayan, meron kami na interview na nagpapatunay na sila raw ay gumaling dahil sa pananalangin nila kay Padre Pio. So, ano po yung rason kung bakit po kayo na isipan na pumunta dito sa Padre Pio Mountain of Healing? 3 months ago yun na dahil ko sa sa kidney. Tapos yung laboratories ko, mataas yung sugar, mataas yung cholesterol. Nung pumunta ko dito para
Kasi nga siya dahil, din yung naririnig mo sa paggang ikaw mismo yung yun, para makapag-pray kung sana maging maayos. After 3 months ulit ng laboratories tsaka ng CT scan, umayos naman yung laboratories ko na wala yung sugar, hindi ako nagagamit ng sugar. Yung cholesterol, bumaba na siya, pero may maintenance pa din, pero mas mababa na yung iniinom ko. Kasi yung nasa left kidney tsaka sa right kidney ko. 2 kidney ko okay naman, pero andun pa rin siya. Pero mga benign naman yung mga nakita niyo. Yan. Bukod pa dyan ay talaga namang napaka-significant ng mga nangyayari sa lugar na ito. We can say na it is now crafting its own modern history. Sa kabuuan, ang Padre Pio Mountain of Healing ay nagsisimbolo ng pag-asa, pananampalataya at pagpapagaling. Isa itong lugar na kung saan nagbibigay kahit gaano man ang iyong nararamdaman, ito ay nagbibigay ng kagalingan sa iyong kaisipan, kaluluwa at sa iyong katawan. Tama, and we can never disagree to that na talagang nakakagaling ang Padre Pio Mountain of Healing because in the first place, that's their perspective, that's their belief, and that's their experiences. Kaya, lagi natin tandaan, it's a matter of respect dahil wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo sa kung ano ang pinaniniwalaan nila. Ayan mga kapitbahay, alam nyo ba na libo-libo ang bumisita rito kada araw? Nasa tinatayang 2,000 ang bumisita rito sa regular na araw at nasa tinatayang 8,000 naman kapag Semana Santa. Karamihan sa mga bumisita rito ay mga deboto na nanggagaling pa sa malalayong lugar ng Luzon. Grabe, Faith, ngayon napakarami talagang mga turista o mga deboto na dumadayo dito. Biruin mo, approximately 2,000 sa regular day at approximately 8,000 naman sa Semana Santa. At inaasahan pa yan na tataas over the years dahil unti-unti na nakikilala at sumisikat ang Padre Pio Mountain of Healing. Kaya nga Faithner Pero alam nyo ba, bukod dyan, binibisita ang lugar nito hindi lamang di umano sa kakayahan nito na magpagaling, kundi pati na rin sa mga turista na gusto ng peace of mind. Dahil bukod sa estatwang makikita mo rito, ay nandyan rin ang nakaka-relax na view ng mga kagubatan at bundok na swak para sa mga turistang may gusto ng peaceful environment. Siyang tunay partner, talaga namang nakakamangha at breathtaking talaga yung view na makikita mo dito sa taas ng Padre Pio. Ngunit alam niyo rin ba na bukod sa 50 feet tall na statue ni Padre Pio na makikita niyo dito, ay marami pa rin kayong mga lugar na pwedeng puntahan sa paligid ng Padre Pio statue. And these are the places that you can see and interact if you visit Padre Pio Mountain of Healing. Tara! Bukod sa 50 feet tall na statue ni Padre Pio, ay maaari nyo ring makita dito ang chapel katabi ng statue na kung saan ay nagiging focal point para sa mga religious activity kagaya ng mga regular masses, healing services, and mga prayer meeting. Isang lugar na kung saan maaaring makipag-participate ang mga bisita sa communal worship, and meron ding mga special mass and healing services na ginagawa tuwing ika-23 kada buwan in honor of Padre Pio, and mayroon ding mga regular masses tuwing Sabbath day. Up next, the Padre Pio hand statue. Ito ay isang sculpture na ipinapakita ang kamay ni Padre Pio. This symbolizes yung miraculous ability ng santo and his deep spiritual connection. Visitor often touch or pray near the statue, seeking intercession and blessing. The Garden of Healing. Para sa mga taong naghahanap ng tahimik at nakaka-relax na lugar, ay pwede kayo dito. This meditation garden offers peaceful retreat. The garden is puno ng mga bulaklak, halaman, at mga benches providing a space for prayers and reflection. Alam nyo ba na ang mga turista ay nagsisindi rin ng mga kandila sa lugar na ito at gumagamit sila ng iba't ibang kulay na nakadepende sa kanilang mga kahilingan. For example, white for purity of soul, yellow for sun and energy, blue for peace, green for good health, red for life crisis stability, pink for love, purple for forgiveness and reconciliation, and lastly,
orange for success. Ayan, talagang magagawa dito sa Padre Pio Mountain of Healing. As the current situation nila sa open, open sila for Tuesday to Sunday. Open yung statue, chapels, and the cross path. But marami ng mga threats or challenges na kinakaharap sa lugar na to. That is based on the locals na posibleng mangyari sa lugar na to. Una na dyan yung visitor pressure. Parami ang bumibisita dito, lalo na ang Holy Week. Gamit na gamit yung hagdan, yung pathways, tsaka other facilitators. Ito yung cause na pagkasira ng mga lugar unless may proper construction ang mga taga dito. Sunod na dyan ang environmental structure. Alam naman natin na ang statue na to ay kabilang sa outside structure na nagiging exposed sa ulan at araw. Kaya dahil dyan, kailangan natin mapanatili ang tibay at kalidad ng statue na to at upang mas dumami pa ang taong mahuhumaling pumunta rito. Sunod na dyan yung informal commercialization and sanitation. Susunod, mas marami pang dadami ang mga informal stalls and littering. Kaya, dapat magapan ito ng mga local government. Another thing is the urbanization of the city. Once the nearby area has been developed by the government, it could possibly affect the access, landscape, and also the settings of the mountain. So, why exactly is this relevant to our course? As a future educators that will possibly educate and shape young minds in the future, it is very important to us to know the background, history, and importance of this sacred place. Because this place ay ito yung lugar na tinuturing na at talagang ipinagmamalaki hindi lamang ng ating syudad, ng ating probinsya, bagkus pati ng ating bansa. Because the statue of Padre Pio is considered as the most or tallest Padre Pio statue in the entire Asia as of 2025. So knowing its historical background, or the significant event that happened here can help us enlighten and educate more to our future students. The Padre Pio Mountain of Healing isn't just a pilgrim site, but it is a living testimony that symbolizes our faith, our hope, and the healing of countless Filipinos. Its towering statue, peaceful chapel, and breathtaking view remind us, every visitor, that true miracle is not far from reach, but it is in those hearts for those who believe. But as the number of pilgrims grows, so do the challenges that threaten its beauty and sanctity. Erosion, waste, neglect, and unregulated development. If we remain silent, we risk losing not only place of worship, but a spiritual heritage that connects Bulacan to the soul of the nation. Now, it's time to act. Let us unite. Churches and youth, local leaders, to protect and preserve this holy mountain. We can help to preserve this place by promoting responsible tourism that honors the place sacredness. Participating in cleanup drives and tree planting around the sites. Support the creation of preservation programs with the local government and educate visitors about respect and sustainability when visiting sacred grounds. Every step that is taken to care of the mountain of Padre Pio is a step for safeguarding our faith, culture, and identity. So, let us be the generation that will choose preservation over neglect, reverence over exploitation, and faith over apathy. Protect the mountain, Preserve the miracle, And pass on the faith. And that includes our lakbays, the may saysay here at Padre Pio Mountain of Healing, here at San Jose del Monte Province and Bulacan. So what are you waiting for? Visit na! Arat na! tara na!